Sa totoo lang parang very alarming na talaga itong ginagawa ng administrasyon. Can you imagine? Kahit alam nila na sobrang galit ng taong bayan sa ginagawa nila, hindi pa rin nila ito itinitigil. Patuloy pa rin ang ginagawa nilang ang pagwawalang hiya, pagwawaldas ng pera, pagnanakaw sa kaban ng bayan, mayat maya. Ano ba ito? Sinasadya ba ng administrasyon ni Bangag na lalong galitin ng taong bayan? Para nga naman pag nagalit ang taong bayan, mag-aaklas ito at mag-people power. So once na mag-people power ang taong bayan, ito na ba yung chance ng mga Marcos o ng administrasyon na mag-declare ng martial law? Sinasadya nyo ba na galitin ng taong bayan para mag-aklas sila at para magkaroon kayo ng dahilan na mag-declare ng martial law? Ang nakakaloka dito, once na mag-declare ng martial law, ang Bangag administration, alam mo yun, magigising na lang tayo isang araw na 20 years na pala ang lumipas, nakaupo pa rin sa pwesto. Itong si Bangag at ang kanyang pinsan na magnanakaw. Huwag natin kakalimutan, nangyari yan. Yung tatay niya, 20 years na nakaupo sa pwesto. So, ano ba yun? Intentional ba talaga yung ginagawa niyong pagalit sa taong bayan? May God, nakakatakot. Kaya please, I am not discouraging you. Diyan sa people power na yan. Gusto ko lang sana i-remind kayo na you have to be very careful sa mga hakbang na gagawin nyo. Look at the Dutertes. Kaya very careful din sila. Kasi alam nila kung anong likaw ng bituka ng pamilyang magnanakaw na ito. So again, the question here is, kahit alam ng administrasyon na ito na galit ang taong bayan sa kawalang hiyaan na ginagawa nila, patuloy pa rin nila itong ginagawa. Ano ba? Ginagalit nyo ba talagang taong bayan para mag-aklas? At pag nag-aklas, magde-declare kayo ng martial law? At pag martial law na, hindi na kayo bababa sa pwesto. Oh my God. Alam nyo mga kababayan, ito lang po ang masasabi ko dyan. Alam nyo, yung kampo nila Alona, kayo Alona, ang pathetic nyo na. Ang pathetic nyo at saka napaka-desperado nyo. Napaka-desperado nyo dahil binibilog nyo yung mga tao, kinukondisyon nyo yung mga tao sa mga bagay na alam nyo ikagagalit nila. Alam nyo mga kababayan, hindi lamang po siya ang nagiging source ng ganyang narrative na magdedeklara daw po ng martial law ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Marami po sila sa kampo nila. Actually, ito po yung isang patunay. Sabi po dito ni Harry Roque, ito po bago pa ginanap yung INC rally. Sabi ni Harry Roque dito, January 5 yan sinabi ni Attorney Harry Roque, siya mismo nag-post, na may plano ang Marcos administration na magdeklara ng martial law para pigilan ang malawakang kilos protesta sa Enero 13 na kumukontra sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayan po. Yan din po yung narrative ni Harry Roque. Pero mga kababayan, anong petsa na? Malapit na mag-February. Ang sabi dito, bago daw po magkaroon ng INC rally. Pero tapos na po, matagal na pong tapos ang INC rally, pero wala naman pong deklarasyon ng martial law. No? Yan po yung ginagawa nila mga kababayan. Kaya ang tingin ko sa kanila, talagang desperado at pathetic na po. No? Ginagawa nila ito para i-save ang kanilang mga idolo, ang kanilang mga politikong sinusuportahan na kinukondisyon ng mga tao. Sinasabi ni Alona, ginagalit daw po ng gobyerno or ni PBBM ang mga taong bayan para mag-aklas, para mapilitan si PBBM na magdeklara ng martial law. Isang malaking kabaliktaran. Hindi po si PBBM at ang gobyerno ang gumagalit sa taong bayan. Sino ba yung kuda ng kuda na kapag bumuka ang bibig, nagkakaroon ng chaos, pagtatalo-talo at pag-aaway-away ang mga Pilipino? Sino ba yung kapag nagbitaw ng statement, naglabas ng fake news, yung mga tao, yung mga Pilipino, nagtatalo-talo, nagkakagulo, nagdedebate, nagkakaroon po ng chaos. Sino ba yung ganon? No? Hindi naman po si PBBM yon, hindi naman po yung Pangulo ang nagbibitaw ng mga maaanghang na salita, mga salitang hindi pinag-isipan, hindi maingat sa pagsasalita, hindi po si PBBM yon. No? Yung mga idol po nila na kapag nagsabi ng ganito, kahit fake news, kahit hindi totoo, papaniwalaan ng mga supporter nila, yung mga supporter nila nagagalit, yung mga taong sumusuporta sa gobyerno, sa Pangulo, nilalabanan yung narrative nila, anong nagiging resulta? Nagkakaroon po tayo ng kaguluhan, chaos, ng pagtatalo-talo sa social media, sa personal na buhay, no, sa trabaho, sa paaralan.
Sino ba yung mga politiko na kapag nagbitaw ng salita, nagkakagulo ang taong bayan? Definitely, hindi po yan si PBBM, mga kababayan. No? Alam nyo, talaga namang sobra na ang ginagawa ng kampo ng mga ito dahil binabaliktad nila ang pangyayari, binabaliktad nila ang sitwasyon at pinapalabas nila na masama yung mga tao, yung mga pinuno na talaga namang ang gusto, ang hangarin ay kaunlaran ng bansa natin at pagkakaisa. In reality, yung mga sinusuportahan nila ang nagiging rason kung bakit tayo nagkakaroon ng hidwaan sa isa't isa. No? Alona, ikaw ay kinukondisyon mo ang taong bayan na magdedeklara ng martial law ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Handa akong pumusta. Matatapos ang termino ni PBBM, walang martial law na mangyayari. No? And siguro kung magkaroon man, ito ay naniniwala ako sa ikabubuti ng bansa. Kaya nga sabi ko dun sa isang video, no? Kung ako lang masusunod, yung sa sunod-sunod na fake news, yung in my opinion, panggugulo, yung mga kilos protesta, yung sedition, yung mga panawagan ng kudita, at kung ano-ano pang ginagawa para, in my opinion, ay i-destabilize ang ekonomiya, ang gobyerno, yung nananawagan na huwag magbayad ng buwis, nananawagan na ihiwalay ang Mindanao. Kung ako lang masusunod, nabanggit ko na ito sa inyo mga kababayan, ay baka nagdeklara na nga po ako ng martial law. No? Pero, naniniwala ako na ang Pangulo ay maingat, no? Dahil ayaw na niya na yun na naman po ang maging rason ng pagkakawatak-watak natin. Kaya wag niyo namang binabaliktad, Alona, sa kampo nyo. Kayo yung laging nagpo-protesta, kayo yung nananawagan ng malawakang kilos protesta, sumasama pa kayo sa isang malaking rally na hindi naman talaga para sa inyo, para pabagsakin ang gobyerno, patalsikin ng Pangulo. Kayo yung, in my opinion, ay gumagawa ng destabilisasyon at pananabutahe sa pag-usad, progreso ng bansa natin. Tapos babaliktarin nyo. Ibibintang nyo sa Pangulo na ang pagkaunawa ko sa sinasabi mo ay ang Pangulo, ang gobyerno, ang nanti-trigger sa taong bayan para mapilitan ng gobyerno na magdeklara ng martial law. Hindi ba siguro kung tamang gamitan, walang hiya naman. 'Di ba? Kayo itong gawa ng problema, kayo yung nagiging rason kung bakit tayo nag-aaway-away at nagiging watak-watak. Tapos ibibintang nyo, babaliktarin nyo. Tama ba yun mga kababayan? Ito po talaga yung hindi ko makalimutan kay Atty. Leni Robredo. Nung natalo si Atty. Leni, nung natalo kami, nagkaroon kami ng pasasalamat concert. And dun sa pasasalamat concert, na-launch yung Angat Buhay na ni-red tag po, no? Red tag sa Atty. Leni, pati ang Angat Buhay, Pero, nakita naman natin, Angat Buhay po ay naging katuwang ng gobyerno sa pagtulong sa mga Pilipino. Ang hindi ko makakalimutan yung naging mensahe ni Atty. Leni Robredo na sinabi niya sa mga kakamping, sa mga Pilipino, huwag tayong maging rason ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Pinarinig ko rin yan sa inyo noon, yung mensahe ni Atty. Leni na siya yung nagsasalita. Pinarinig ko yan. Nandito po yan sa channel natin. So yun yung sabi ko, talaga namang ito yung sinuportahan ko para sa bansa talaga at para sa mga Pilipino. Simula nun, nung sinabi niyo yon after nung pasasalamat concert na binigyan niya ng advice ang mga kakamping na wag maging rason para maging watak-watak ang mga Pilipino. Simula nun, hindi na po nagsalita sa Atty. Leni ng kahit ano na may kinalaman sa Philippine politics, sa national issues. Isang beses ko lang po siyang narinig na magsalita. Yung nagpahayag po siya ng kanyang pagsang-ayon at pagsuporta sa naging polisiya ni PBBM sa West Philippine Sea. Doon ko lamang po siya narinig na nagsalita na may kinalaman po sa national concern. On the other hand, yung isa dyan, yung sinusuportahan ng kampo nito nila Alona, ang daming sinabi, ang daming statement na talagang mapanakit, nasasaktan ng mga Pilipino, natitrigger ang mga Pilipino. Ang daming naging statement, below the belt, masasakit na salita, profanity. Sila, yung mga sinusuportahan nila na naging rason, in my opinion, naging rason kung bakit tayo nagtatalo-talo at tayo ay nakabuo ng hidwaan sa isa't isa. Animosity. Kung ikaw ay matinong leader
magiging maingat ka sa mga sasabihin mo. Because yung pahayag mo bilang dating leader or kasalukuyang leader ay maaring mag-divide or mag-unite ng isang bansa. It could divide or unite a nation. Kaya nga, ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., napakaingat sa mga sinasabi niya, and as much as possible, hindi na lang siya pumapatol, hindi na lang siya nagbibigay ng statement. Yung isa naman, yung kabila, kabaligtaran. Walang preno sa pagsasalita, walang pakialam kung totoo o hindi ang sinasabi, walang pakialam kung ito'y magdulot ng pagkakagulo or chaos sa taong bayan or sa bansa, mga kababayan. Tapos ang gagawin ng mga ito, babaliktarin ang sitwasyon at ibibintang pa yung kanilang gawain, no, sa gobyerno, sa Pangulo at sa mga taong totoong nagmamahal at sumusuporta sa bansa at kapwa Pilipino. Kayo na lamang ang humusga, mga kababayan. I'm sure, matatalino po kayo, matatalino tayo at nakikita nyo naman po yung totoong nangyayari. Pag po sana tayo magpadala sa mga pambibilog, pagmamind condition ng iilang grupo dyan na kokounti na lamang dahil lamang sa layunin na gusto nilang protektahan at isalba ang palubog na mga political career ng kanilang mga sinusuportahan. Dahil mismo sa kasalanan nila. Sila naman ang may kasalanan, sila naman ang gumawa ng mga mali, no? Kaya sila naiimbestigahan, kaya sila nakukulong, kaya sila nakakasuhan. Sila naman ang may kasalanan kung bakit nangyayari sa kanila ang nangyayari sa kanila ngayon. Tapos itong mga supporter nila gumagawa ng paraan para isalba. Ginagawa ang diversionary tactics, mental gymnastic, pambabaligtad, pampaproject, pang-aanggel, para yung mga kapalpakan, sablay, mga pula sa kanilang mga sinusuportahan ay ibaling sa iba, no? Matatalino po tayo, dapat alam po natin yan. So yun lamang mga kababayan, sana po ay naunawaan nyo ang mensahe na gusto kong iparating sa inyo. Maraming pong salamat sa panonood, sana po i-like nyo ang ating video at sana po makapag-comment kayo at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.